Nakatakas man mula sa airstrikes ng Israel, pahirapan naman ang supply ng pagkain at tubig ng mga sibilyang nasa Gaza. Ang isang Pilipina roon, panis na tinapay na lang daw ang kinakain. Inaabangan naman ang pagbubukas ng border patawid ng Egypt para maiuwi ng Pilipinas ang mga Pilipinong naiipit sa gulo. May report si Sandra Aguinaldo. Sa pananampalataya, sumasandig ang ginang na ito habang hinihintay na magbukas ang Rafah border na naghahati sa Gaza at Egypt. Ang border na ito sana ang magliligtas sa mga Gazan na naiipit sa patuloy na pambobomba ng Israel sa Gaza. Desidido ang Israel na pulbusin ang grupong Hamas kahit napatay na umano ang senior security official ng grupo na si Muettaz Ayid. Sumiklab na rin ang palitan ng pag-atake ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Israel-Lebanon border. Ang mga naiipit na sibilyan sa Gaza, hindi lang kanilang kaligtasan ang inaalala, pati ang paubos ng supply ng pagkain at tubig dahil sa ipinatutupad na total blockade ng Israel. Kaya ang isang Pinoy na hindi makalabas ng Gaza, panis na tinapay na lang ang kinakain. Nagdala namin noon yung pagtakas namin. Ito na lang kinakain, medyo nga panis-panis na nga. May dala din kami mga bottle na elder water. Ang hirap na ng kalagayan namin. Ang DFA, umaasang patatawirin na ng Egypt ang mga banyaga mula sa Gaza. Oras na makatawid ng Egypt, tsaka ililipad ang mga Pilipino pauwi ng Pilipinas. Itinaas na ng DFA ang Alert Level 4 sa Gaza. Ibig sabihin, sapilitan na ang paglilikas ng mga Pilipino. Umaasa ang DFA na maiuwi nito ang lahat ng 131 Pilipino sa Gaza. Pero 78 pa lang ang kumpirmadong gustong umalis noon. Ang iba, hindi pa desidido, ayaw iwan ang mga asawang Palestinian sa gitna ng impormasyong hindi pa lalabasin ng Gaza ang mga Palestine nationals. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa halos 4,000 individual ang nasawi sa gulo. Kabilang sa mga nasawi sa biglang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel noong October 7, ang caregiver na si Paul Castelvi. Patuloy na nawawala ang employer ni Paul na sina Lilac at Terry Kipnis. Naniniwala ang kanilang anak na si Nadav na sinikap ni Paul na maprotektahan ang kanyang mga magulang mula sa Hamas. I'm sure whatever really happened, that Paul was brave and he did everything he could to protect himself and my parents and to try to save everyone's lives because that was the kind of person that he was. Nais daw niyang makatulong sa mga naulila ni Paul, lalo't isisilang pa lang sa Israel sa Nobyembre ang panganay nito. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang commuter ang nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ng grupong Manibela ngayong araw. Panawagan ng grupo, suspendihin ang PUV modernization program dahil may aligasyon ng korupsyon sa pagpapatupad nito. Hiling din nila ang magbitiw sa pwesto sina suspended LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III at Transportation Secretary Jaime Bautista. Apektado ng transport strike ang ilang commuter sa Maynila, Quezon City at Malolos sa Bulacan. Sa pagtataya ng Manibela, 200 jeepney driver ang sumama sa tigil pasada. Umabot naman sa 200,000 units ng mga tradisyonal na jeep ang sumali sa buong bansa. Humingi naman ng paumanhin sa publiko na naabala sa kanilang transport strike ang presidente ng Manibela na si Mar Valbuena. Pero sabi ng MMDA at DILG, nabigo ang grupo na paralisahin ang transportasyon sa Metro Manila. Magpapatuloy ang kilos protesta bukas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Guadis at Bautista sa panawagan na sila'y magbitiw. May insidente na naman ng pangaharas ng China sa barko ng Philippine Navy malapit sa Pag-asa Island. Bumuntot at tinangkang tumawid ng isang Chinese People's Liberation Army Navy warship sa harap ng BRP Benguet. May tuturing itong dangerous maneuver ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kung dati China Coast Guard lang at ang kanilang fishing militia ang nangaharang sa mga barko ng Pilipinas, Navy warship ngayon ang nanggigipit. Lumayo rin ang Chinese warship matapos magbato ng radio challenge ang Philippine Navy. Kaya nagpatuloy na ang rotation ng mga sundalo at ang paghahatid nila ng supply sa Rizal Reef. Base sa datos mula sa GMA Integrated News Research, ito ang ika-6 na beses na hinaras ng China ang resupply mission ng Pilipinas ngayong taon.
Local hackers ang pinaniniwalaang nasa likod ng pag-atake sa website ng Kamara nitong weekend. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nagtagalog ang mga hacker na nagpakilalang Three Musketeers nang galawin nila ang schedule ng committee hearings. Nag-upload din ng hackers ng meme na may kalakip na mensaheng, "You've been hacked." Pasado alas 5 ng hapon nang maibalik ang website matapos paigtingin ang cybersecurity ng Kamara. Nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa NBI para matunton ang nasa likod ng hacking. Pero sa tingin nila, wala namang mga sensitibong impormasyon na nakuha. Sabi ni House Appropriations Committee Chairman Elizaldo Co, makikipagtulungan sila sa Senado para pondohan ang pagpapaigting ng cybersecurity ng mga ahensya ng gobyerno. Isinusulong naman ni Senator Risa Ontiveros na imbestigahan ng Senado ang sunod-sunod na hacking ng government websites. Muling itinanggi ni suspended LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III ang paratang ng katiwalian sa ahensya. Ang akusasyon ng head assistant niya na si Jeff Tumbado dahil lang daw sa sama ng loob. Nagkaroon lang ho ng problema nung hindi ho sila magkaintindihan noong mga empleyado ho sa aking opisina. Madalas ho may sigalutan. Kaya minabuti ko po sa kanya na ilagay muna siya sa ibang dibisyon ng LTFRB. Nung nangyari po yun, bigla na lang po siyang nag-resign. Nagkausap na rin daw sila ni Tumbado. Nag-issue na ng affidavit of recantation o pagbawi si Tumbado sa kanyang paratang. Pinatawad na raw ni Guadis si Tumbado matapos itong humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi na rin daw niya ito kakasuhan. Handa naman daw si Guadis na bumalik sa LTFRB kung gusto pa siya ni Pangulong Marcos. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Tumbado na umaasa siya sa agarang paghilom sa mga nangyari. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko sa idinulot daw na iskandalo tungkol sa korupsyon sa LTFRB. Abiso po sa mga motorista, may mga paggalaw po sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Tataas ng 55 centavos ang kada litro ng gasolina, pareho namang bababa ng 95 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene. Inamin ng Kapuso actress na si Bea Alonso na naapektuhan siya ng criticisms and bashing. Siyempre, I do. Tao lang naman ako. Of course, I get affected. Of course. I only truly just listen to the people who love me and who care about me. Kasi nagtitiwala rin ako na sasabihin din nila sa akin ng totoo. Then, syempre, Sa pagsalang ni Bea sa GMA Integrated News interviews, ibinahagi rin niyang nagsorry siya kamakailan sa leading man niyang si Dennis Trillo. Nadala raw kasi siya ng isang eksena sa Love Before Sunrise kaya nasampal niya ng malakas si Dennis. Ano naman kaya ang wish ni Bea sa kanyang birthday bukas? sana tuloy-tuloy pa yung magandang experience ko working here in GMA. Sana makatrabaho ko pa yung mga dapat kong makatrabaho. And in terms of like personal life naman, sana magawa namin ni Dom yung plano namin gawin in terms of having a family soon. Base sa datos ng DOST FNRI, maraming pagkain ang nasasayang ng isang pamilyang Pilipino kada araw. Paano ba yan may iwasan? Alamin sa report ni Katrina Son. Ang 68 years old na si Florida Mendez Amor, minsan umaasa na lang daw sa pagpag o yung tira-tirang mga pagkain na ibinibigay sa kanila. Naranasan ko na po, pag nga po minsan binibigay sa amin, mga tira-tira dyan sa Tomas Morato, yung kung saan kami mga lakal, Beluna. Kinakain po namin, niluluto po namin. Mamamasura ko para makakain kami ng 2 beses sa loob ng isang araw. Pero kung si Florida at ang kanyang pamilya, problema ang makakain. Base sa food consumption survey na isinagawa ng DOST FNRI sa 2018-2019 Expanded National Nutrition Survey, 76 grams ang nasasayang na pagkain ng isang pamilya kada araw. Sa kabuuan, tinatayang 2,592 metric tons ang nasayang na pagkain noong mga taon na iyon.
Ang malaking parte raw ng nasasayang na pagkain sa buong maghapon ay ang kanin na 56 grams o katumbas ng 9 na kutsara, 2 kutsarita ng gulay at 2 kutsarita rin ng isda, manok o karne. Ang tinatawag din natin na plate waste, ito po yung mga pagkain kaya na pwede pa pong kainin. Edible pa po siya pero itinatapon na lang ng ating mga pamilya. Base sa survey, ang mayayamang pamilya na may purchasing power at malalaking pamilya na hindi nagpaplano ang pagluluto ang maraming nasasayang na pagkain. Nakakapagpasayang din daw ng pagkain ang mga pamilyang nasa rural areas na may sariling taniman at yung mura ang pagkain sa kanilang lugar. May mga panukalang batas sa Senado at Kamara na layong tugunan ang food waste. Pwede po yan through food donation, redistribution at saka pag-recycle po ng ating mga pagkain. Payo ng DOST-FNRI para maiwasan ang pagsasayang ng pagkain. Planuhin ang iluluto para sakto lang sa mga kakainin. Kung ayaw ng kaning lamig, pwede namang itong isangag. Kung overripe naman ang prutas, pwedeng gawing jam. Habang ang overripe na gulay, pwedeng gawing rekado sa soup. Huwag po tayo magsayang ng pagkain. Huwag magtapon dahil maraming nagugutom. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga gusto ng White Christmas at Winter Wonderland na pasyalan, di na kailangan mag-abroad dahil may experience na ulian sa Pasay. Maninigas ka sa lamig dahil -8 degrees Celsius lang naman ang temperaturas na mararanasan sa Snow World sa isang theme park sa Pasay City. Artificial snow pero totoong yelo kaya talagang extra cool ang experience. Pero hindi lang White Christmas ang may enjoy dahil may Halloween treat din sila ngayon. Bukas yan mula Huwebes hanggang Linggo. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas.